So mga tol, marami nga po ngayon mga expert at mga boksingero ang nagsasabi na mas magaling daw si Terence Crawford kaysa kay Floyd Mayweather Jr. matapos talunin ni Terence Crawford si Canelo Alvarez noong nagdaang September 14 at isang maging ganap na 3 Division Undisputed World Champion. Kung marami ang nagsasabi na mas magaling si Terence Crawford kaysa kay Mayweather, kabaliktaran naman po yan para kay Oscar De La Hoya. Nang ma-interview po kasi si De La Hoya ng ES News kung agree daw ba siya na mas magaling si Crawford kaysa kay Mayweather at kung sino daw yung mananalo kung maglaban yung dalawa. Mariing sinagot ni De La Hoya na hindi daw siya agree na mas magaling si Crawford kaysa kay Mayweather. Kung maglaban din daw yung dalawa, literal daw na gagawin lang daw laruan ni Mayweather itong si Crawford. Hindi daw tatama si Crawford kay Mayweather. Mas more superior daw si Mayweather kaysa kay Crawford. Hindi daw niya yan nasabi dahil nakalaban na niya si Mayweather at tinalo siya. O maybe, close fight yung laban nila. Napipil daw niya technically na mas magaling daw si Mayweather kaysa kay Crawford. Speaking of Mayweather mga tol, alam na nga po ng karamihan na maglalaban sila ni Mike Tyson next year sa isang exhibition fight. Nagpahiwatig si Mayweather na magbabalik siya sa professional boxing pagkatapos ng exhibition fight nila ni Mike Tyson. Sa interview po kasi sa kanya ng TMZ Sports, natanong si Mayweather kung balak pa daw nito bumalik sa professional kapag katapos ng laban niya kay Mike Tyson. Sagot ni Mayweather mga tol, posible daw. That you would take a professional bout in the future after Mike, or is that off the table? Let's own it. Let's own it. It's been talks. It's possible. So hindi kaya matuloy na ang rematch nila ni Manny Pacquiao? Matatandaan po kasi mga tol na hanggang ngayon gustong gusto pa din makalaban ni Manny Pacquiao itong si Mayweather. Sa kabilang banda naman mga tol, matatandaan na sinabi ng batikang sports analyst natin dito sa Pinas na si Atty. Ed Tolentino na si former 3 Division World Champion General Casimero lang umano ang Pinoy na tatalo kay Naoya Inoue. Yan din po ang sinabi ni Atty. Ed Tolentino nang ma-interview siya sa DWAR Abante Radio. Pero nang ma-guess naman po ng WAR Abante Radio ang isa pa nating sports analyst dito sa Pinas na si JM Siyasat, iba naman po ang pananaw niya at sinabing nire-respeto umano niya yung opinion ni Atty. Ed Tolentino pero para umano sa kanya 2025 na. Kalimutan na daw natin na mangyayari pa ang laban ng Inoue versus Casimero. Palagay na lang daw natin na mangyari ang laban sa 2026. Nagwo-worry daw siya kay Casimero. May edad na daw kasi ito at hindi na daw ito katulad ng dati noong nasa prime pa siya. Baka nga daw mabalda pa si Casimero dito kay Inoue. If anything, baka mabalda siya dito sa laban na ito Kahit nga daw noong prime ni Casimero, hindi pa rin daw naniniwala si JM Siyasat na kaya nitong talunin si Inoue. Lalo na daw ngayon, na-evolve na daw itong si Inoue. Ibang level na daw ang The Monster. Habang si Casimero, pababa na daw ng pababa. Yung rounds daw na nilalabanan ni Casimero, pababa na rin daw ng pababa. Wala nga din daw trainer itong si Casimero. Nagte-training daw ito sa sarili niya. At ano daw ba yung diet ni Casimero? Makikita mo daw na umiinom ito ng soda, umiinom ng coke, tapos yung mga nasa paligid, naninigarilyo daw. Kaya para kay JM Siyasat, wala daw Pinoy na makakatalo kay Inoue. Ang makakatalo lang daw kay Inoue ay hindi Pinoy, kundi ang kababayan daw ni Inoue na si Junto Nakatani.